Sa maliwanag na gabi kung saan makikita natin ang mga tao at mga ngalakal na papunta sa kanilang pupuntahan. At sa Full Moon Pavilion ay may maririnig tayong may nag-order pa ng 3 bote ng alak at nabigla naman ang isa dahil dito at tinanong niya ang kanyang kausap kung pang ilang boteng alak na iyon at sabi pa ng isa na mukhang magaling siyang uminom kaysa sa inaakala niya. Sinagot naman ito ng isa na ganon rin daw siya. Sabi pa nito kung susubukan niyang lukuhin siya habang umiinom ay ito ay malaking pagkakamali niya. Sumagot naman ang kausap nito na hindi niya yon gagawin dahil tinutupad niya ang kanyang mga pangako at makikita natin ang kapitan na sinasabing hindi nila malalaman agad kung sino ang mananalo sa kanila dito. Ganon din daw ang iniisip ni Chien kung kaya simulan na nila at proposal na ito at sabay nang ang uminom ng alak ang dalawa at sa isip ng babaeng ito na hindi dapat siya malasing agad dahil kailangan niya pang malaman kung ano ang pinag-usapan ng lalaking ito at ni Guang Hayochang. Sa isip naman ni Chien ay nabigla siya dahil hindi niya inaasahan na magaling din pala itong uminom at hindi niya rin iniisip na matatalo siya nito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi niya dapat sabihin kung ano ang pinag-usapan nila ni Guang Hayochang. At pinadadali naman ng babaeng ito ang mga waiter na bigyan pa sila ng golden red liquor dahil mauubos na nila ang kanilang iniinom at dali-dali naman dinala ng mga waiter ang mga alak at makalipas ang ilang sandali. Sa Full Moon Pavilion ay makikita natin ang dalawa na nag-uusap na at halata ding lasing na silang dalawa dahil bulol-bulol na ang kanilang mga sinasabi at tinawag nito si Chien Riyuyong kung bakit niya pa pinipigilan ang kanyang sarili at tinanong niya pa ito kung lasing na daw ba ito at tinanong din ito ni Chien dahil para daw sa isang lalaki na mukhang babae ay bakit ito magaling sa pag-inom at sabi pa ng babaeng ito na tanggapin na lang niya ang kanyang pagkatalo at nagsalita nga si Chien na talo na siya. Hindi naman ito narinig ng babae at tinanong niya si Chien kung ano ang sinabi niya at inulit ni Chien ang kanyang sinabi na talo na siya at sabihin daw ni Chien sa kanya kung ano ang pinag-usapan nila ni Guang Hayochang. At napasinok pa ito, hindi na rin ito makaupo ng tuwid. At ganun din si Chien at sinabi niya ang pinag-usapan nila ni Guang Hayochang na gagawing successor si Guang Hayochang at magiging bagong cardinal chief at humingi siya ng tawad dahil hanggang dito na lang ang kaya niya. At yun na do ang lahat ng nalalaman niya at bumagsak na nga si Chien sa mesa at sa isip naman ng babaeng ito na kung ano ang sinasabi ng lalaking ito at dahil lang dun sa sinabi niya kay Guang Hayochang nakaalis na siya sa lugar na iyon. Mukhang isa siyang con artist. At bakit daw ba nagiging malabo na ang kanyang paningin? Pigilan niya daw ang kanyang sarili at mapag-alaman natin ang pangalan ng babaeng ito ay Dok Go Seal at mukhang naloko daw talaga siya ng lalaking ito at mukhang nababaliw na daw siya dahil inisip niya na kuha siya ng magandang impormasyon sa porter na ito. Mukhang tama daw si Ajushi o vice captain na ang impormasyon ng lalaking nasa harap niya ay hindi pakipakinabang. At ang gusto niya lang daw na ipakita sa kanyang ama at sa mga taong umaapak sa kanya dahil babae siya na makakagawa din siya ng mga kamangha-manghang mga bagay. At nahihilo na daw siya at naloko siya. Mukhang kulang pa daw siya sa experience at tinanong niya ang kanyang sarili kung papaano niya apatahin ang lalaking ito. At iisipin ng tao na tama siya at nakangiti niyang sinabi sa kanyang sarili na papatayin niya ang lalaki. Dahil niloko siya nito ngunit mabilis niya hindi sinang. Ayon na natila ba nakikipagtalo siya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya at ito daw ang kanyang pride at plano sa hinaharap kaya hindi niya lang ito titignan. At nagtaka siya kung bakit bigla na lang yumayanig at sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya munang magtiis at kumpirmahin ang impormasyon sa lalaking ito pa. Kagising niya na kahit ibig sabihin na pahirapan niya pa ang lalaking ito, hindi niya daw ito hahayaan lang na makatakas ng madali at sino daw ba ito sa tingin niya para lokohin siya at titiyakin niya na daw na pagsisihan niya ito at tuluyan na nga rin siyang bumagsak sa mesa at hindi daw dapat siya makatulog ngunit antok na siya habang nakabagsak na ang dalawa sa mesa. Ay makikita natin na Amy nagbukas ng pintuan at makikita natin ang lalaki na tinitignan kung ano na ang sitwasyon.
May sumulpat naman na isang babae at tinanong niya. Ang lalaki kung hindi pa naman daw patay ang dalawang. Yun hindi naman daw nila kailangang gawan ng libing. Ang dalawa at hindi daw nila yon hayaan na mangyari. Napatahik naman ang lalaki sa pinagsasabi ng babae. At wag daw siyang mag-alala dahil kailangan nilang. Tignan kung humihinga pa ang dalawa, sabi pa ng babae. Na nagulat talaga siya dahil buhay pa ang dalawa kahit na napakarami nilang ininom at sumang-ayon naman ang lalaki na nakakagulat nga talaga yon dahil ang golden red liquor ay napakatapang at marami din silang na inom at ano daw ba ang gagawin nila dahil ang mahal ng mga ininom nila. Sinagot naman ito ng babae na wag na nila yung alalahanin pa at dadalhin natin ang dalawang ito sa VIP room kung saan makakatulog sila ng komportable. Si Shirin at Hyungran ang iaasan natin at tinanong naman ng babae sa lalaki kung may problema daw ba at sinabi ng lalaki na uminom ang dalawang ito ng walang prostitutes, kaya ano ang iisipin ng dalawang ito kung gagawin natin ito nang hindi sila tinatanong. Sumangayon naman ang babae at baka isipin daw ng dalawa na push over lang iyon at dahil mukhang magkaibigan naman ang dalawa ay ilalagay na lang nilang ang dalawa sa iisang kwarto at makalipas ang ilang sandali ay mapapag-alaman nating may dalawa nang nakasanayang gawin si Doc Go Seal. Ito ay nakasanayan niya na ito ng sobrang tagal. Ang una ay nagsisirculate siya ng kanyang enerhiya bago matulog at natutulog ng walang kahit anong suot at ginawa niya iyon ng sabay nang wala siyang kamalay-malay. Dahil sa sobrang kalasinggan dahil napakalamig sa gabing iyon ay nahihirapan silang matulog para manatiling mainit ang kanilang mga katawan ay nagyakapan sila. Habang natutulog at ang gabing ito ay ang unang gabi ng winter kaya napakalamig talaga at napunta tayo sa isang lugar. Ito ay ang Murim Alliance sa Sichuan branch. Ang lugar kung saan sinubukan ng kalaban na pasukin. Ito ng 12 beses ang Murim Alliance ay hindi pa dati. Napapasok ng kalaban ang Sichuan branch ay ang pride at dangal ng Murim Alliance at kung magagawa ng kalaban na mapasok ito at masakop ay malaking kawalan ito sa Murim Alliance dahil doon ay ginagawa ng demonic cult ang lahat para mapasok ito at masakop. Nagsimula ulit. Nasubukan ng demonic cult na gawin ulit yon at makikita natin ang isang block sa sahig na galaw at may makikita tayong matang nalilisik at ganoon din sa ibang blocks ng sahig at umalis na sila sa ilalim ng pader at uusap ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga isipan na dahil daw inaasikaso peren ng leader ng Sichuan branch sa naunang pag-atake ay hindi nila inaasahan. Ang gagawin nila ngayong patagang atake at makikita natin si Baek Won-ho at sabi niya pa na kahit na ganun pa daw ay hindi peren dapat sila magpabeya at sumang-ayon naman ang kanyang mga kasamahan at dagdag pa nila na napakagaling niya daw talagang kapitan at mukhang inaasahan na rin nila ito ang ganitong patagang pag-atake makalipas ang 30 taon at pinuri rin ni Baek Won-ho ang kanyang mga alagad at nagpasalamat siya sa kanilang masipag na pagtatrabaho.